Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, abay nag-adjourn o nagsarado na ang 19th Congress nang hindi niraratipikahan ang isang napakahalagang panukalang batas na layong itaas ang sweldo ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Sa House of Representatives, ang panukala ay dagdagan ng 200 pesos ang sweldo ng lahat sa pribadong sektor. Sa Senado naman, 100 ang inihahaing wage hike. Sa huling araw ng sesyon ng dalawang kapulungan, wala sa dalawang panukalang batas ang nakalusot at nakarating sa Malacanang para pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, gaya sa impeachment, nagtuturuan at nagsisihan ang ating mga mababatas. Ibang issue pa kung pipirmahan ni PBBM ang isang across-the-board wage bill. Gaya ng inaasahan kapanalig, hindi pabor ang mga grupo ng employers sa aumento sa sahod. Pabigat daw ito sa business sector dahil dagdag gastusin ito sa kanilang operasyon. Unfair daw ito. Binanggit pa nila ang mga nasa informal workers na hindi naman daw pakikinabangan ng anumang aumento sa sahod. Mas marami daw sila kaysa sa formal sector workers na 60% lamang ng tinatayang 50 million na manggagawa. Hindi makikinabang sa batas na ito ang mga mangingisda, mga nagmamaneho ng tricycle at jeep, at mga nagtitinda sa bangketa. Ang kailangan daw tutukan ng gobyerno ay ang panghikayat sa mga mamuhunang makalikha ng mga trabaho. Nakakuha naman ng kakampi ang mga employers sa mga economic managers ng ating pamahalaan. Anila, ang anumang pagtaas sa sweldo ng mga manggagawa ay may epekto sa inflation. Mas mabilis daw ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil ipapasa sa mga consumers ang dagdag na production cost. Kapag mangyari ito, malulugi rin daw ang mga tinatawag na MSME o mga micro, small, medium enterprises. Babalik na rin daw ng aumento sa sahod ang bumabagal na inflation rate ngayon. May pinag-aaralan ang mga economic managers, gayon din ang mga nagpapatakbo ng mga negosyong nagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Pero hindi kaya kailangan din nilang maranasan ang hirap at kakapusang dinaranas ng mga ordinaryong manggagawa. Ibang tulong ang kailangan ng mga nasa informal na sektor, kaya hindi ito dapat gamiting dahilan para isang tabi ang anumang aumento sa sahod. Ang dinaranas ng mga swelduhang manggagawa ay nakaugat sa pagkakapako ng kanilang sweldo sa halagang hindi nakakasabay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ng iba pang mga pangangailangan ng mag-anak sa araw-araw. Bariya, kung tutuusin, ang hinihingi ng mga karaniwang trabahador kumpara sa kita ng mga pribadong kumpanya at sweldo ng mga negosyante at kapitalista. Pareho rin namang nagsusumikap ang mga manggagawa at mga nagpapatakbo ng mga negosyo. Magkaiba man ang kanilang trabaho, kapwa silang may dignidad. Pero sa kasalukuyan nating kalagayan, mas dihado ang ating mga manggagawa. Hindi pa natin pinag-uusapan ang kalbaryo nila sa pagbiyahe, ang kalusugan nilang hindi nababantayan at mga pangangailangan nilang halos lahat ay may presyo. Pinahahalagahan ng simbahan ang dignidad ng pagkatrabaho. Tao ang mga nagbabanat ng buto, kaya dapat lamang napalitan ang kanilang oras, lakas, kakayahan at maging katapatan ng sahod na nakakabuhay. Idiniin ng Catholic Social Teaching Rerum Novarum ang pagbibigay sa mga trabahador ng disenteng sahod, isang gawain ng katarungan. Dapat isaalang-alang ng pribadong sektor ang interes ng mga manggagawa. Dapat tiyakin ng gobyernong nakikinabang sila sa bunga ng kanilang pagtatrabaho. May tirahang masisilungan, may pangangatawang malusog, at may buhay na maginhawa. Di po ba, kapanalig? Matutunghayan natin, kapanalig, sa Mateo 20, 1-16, ang talinghaga tungkol sa manggagawa sa ubasan. Itinuturo dito sa atin ni Jesus na ang lahat ng trabahador ay dapat binabayaran ng makatarungan at nakakabuhay na sahod. Family wage, ika nga. Masasabi ba ng mga negosyante at ng ating gobyerno na makatarungan, nakakabuhay ang sweldo ng ating mga manggagawa ngayon?
Kapanalig, sabi nga ng Family Wage Council, at yun din ang posisyon ng ating simbahan, 31,000 monthly income ng isang pamilya na 5 ang kasapi, magulang, 3 anak. Sa isang buwan, nasama-samang kita. 31,000 dapat ang kita ng isang pamilya sa isang buwan para masabing magkaroon ng kaunting kahalagahan at disente ang kanilang buhay pamilya. Abutin po natin yan, mga kapanalig. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.